May patuloy po tayo sa ating pag-aaral ng Covenant Theology. Ang tinatawag na Covenant Theology sa Reformed tradition ay yung pag-unawa in the Reformed tradition kung paano ang progress of revelation na simula sa lumang tipan papunta sa bagong tipan. At ang isa sa mga pinaka relevant na sa buhay natin regarding covenant theology ay yung pag-unawa ng pagpapaliwanag ng Biblia tungkol sa batas ng Diyos. Na may pag-unawa in the Reformed tradition na particularly the Ten Commandments ay continuing as binding to all creatures, lahat ng tao, hindi lang ng mga mananampalataya at lalo na tayo rin ng mga mananampalataya, bagamat niligtas na sa ating mga kasalanan at binayaran na ni Kristo, tinupad niya na ang buong batas, ay patuloy pa rin tayong kailangang sumunod sa mga kautusan na nasasaad sa Ten Commandments kahit na ito'y nung Old Testament pa binigay ay may conviction. Okay, ay meron conviction na yung Ten Commandments, even if it was given originally to Moses, to Israel, ay may continuing validity in the life of Christians. At ito'y yun pa rin ang gabay na kailangan nilang sundin, mga kautusan na kailangan nilang gawin, at ang pagsuway sa mga kautusan na yun ay kasalanan pa rin. Kahit naman hindi tingnan yung Ten Commandments mismo, ay naniniwala ang lahat ng tao na mali pumatay, magnakaw, mag-commit ng adultery. So kahit siguro wala yung Ten Commandments, ay nananatili pa rin yung marami sa moralidad ng tao. Pero merong ilan sa mga Ten Commandments na kung hindi mapanghawakan na ito nga ay patuloy na valid na utos ng Diyos sa atin, ay maaaring maisantabi. So napag-usapan na natin dati yung Fourth Commandment, the Sabbath, ay isang utos ng Diyos sa lumang tipan, at ito'y patuloy na kailangang i-keep ng mga tao ng mga Christians, lalo na sila ay mag-keep the Sabbath holy, which is now the first day of the week or the Lord's Day. At siguro ang isa pa na pwedeng maisantabi ay yung Second Commandment, yung not making an image. Merong iba, even evangelicals, na naniniwala, halimbawa, na pwedeng gumawa ng mga imahe ni Kristo dahil si Kristo ay nagkatawang tao. So pwede mo siyang i-depict as dahil nga meron siyang human image. Tapos ang sinasabi naman sa Second Commandment ay huwag gumawa ng image, pero of anything heavenly. Pero in the Reformed conviction, at nakalagay yun sa Confessions, na even images of Christ are forbidden by the Second Commandment. So in the more consistent Reformed people would also avoid movies like Passion of the Christ, and yung palabas na Chosen, yun ay kapag nakakita ako ng mga trailer noon, talagang napapailing ako, Second Commandment violation, mga ganun na ito'y paglabag dun sa utos ng Diyos na magpakita ng larawan ni Jesucristo. So ito ay nagmumula sa pag-unawa ng paano ba nagpapatuloy o ang mga kautusan ng Diyos, in what sense natin mauunawaan na yung mga mababasa natin sa lumang tipan ay nag-a-apply pa sa atin, at meron naman din mga ilan utos sa lumang tipan na ini-ignore natin o sinasabi natin na hindi na valid para sa atin as Christians. Paano tayo nagkaroon ng ganung pag-unawa? Ito ang matututunan natin sa Covenant Theology na pinaninindigan in the Reformed tradition. At ito ay nakasaad specifically sa ating Confession of Faith, chapter 19, which is of the law of God. At kung isahin natin yung buong section na iyon, ay makikita natin kung ano ang paliwanag within the Reformed tradition, kung paanong ang pagpapahayag ng Diyos ng batas niya ay may pag-unlad sa panahon, pero hindi rin nagbago kung ano mismo yung kanyang hinihingi na katwiran ng tao.
So itong tingnan natin, una sa paragraph 1 ng Confession of Faith, ito ang sinasabi, God gave to Adam a law of universal obedience written in his heart, by which he bound him and all his posterity to personal, entire, exact, and perpetual obedience, promised life upon the fulfilling and threatened death upon the breach of it, and endued him with power and ability to keep it. Ayan ang pahayag ng Reform tungkol sa batas ay na meron daw binigay kay Adan na a law of universal obedience. Ito ang kailangan niyang tuparin. Ngayon, kung babasahin natin yung mismong kwento sa Genesis chapter 1 to 3, ay wala naman tayong makikita na ang Diyos ay nagbigay ng utos mismo. Pero ang patotoo ng iba pang mga account tungkol sa creation ay nauna sa Romans chapter 1 to 2 ay sinasabi na ang mga tao mismo na hindi nakatanggap ng batas ay napapatunayan nila sa kanilang konsyensya na ang pagkalikha sa kanila ay may nakasulat na batas sa kanilang puso. Dahil kahit na hindi nila narinig pa ang pangangaral ng batas mula sa lumang tipan, ay meron silang pag-unawa kung ano ang tama at mali. At ito'y patunay na sa pagkakalikha pa lamang sa kanila ay binigyan sila ng konsyensya, binigyan sila ng sense of what is right and wrong. Ang tawag ni Paul doon, they prove that the law is written in their hearts. Sabi yan sa Romans 1. So, ito yung ginamit na language ng Reformed Confessions na sa pagkakagawa pa lang kay Adam, merong law written in his heart. May pagkakaalam siya kung anong tama at mali. Sinabi na by which he bound him and all his posterity to personal, entire, exact, and perpetual obedience. So, kailangan perfect yung obedience na ibigay ni Adan. Yun yung tinatawag na Covenant of Works. Actually, yung Westminster Confession of Faith na pinagkopya ng mga Baptist ay ginamit yung salitang Covenant of Works. So, yung pagkakasabis nila, God gave to Adam a law as a covenant of works by which he bound him and all his posterity to personal, entire, exact, and perpetual obedience, promised life upon the fulfilling, and threatened death upon the breach of it, and endued him with the power and ability to keep it. So, yung paggawa kay Adan ay na binigyan siya ng batas, binigyan siya din ng kautusan na huwag kakain doon sa bunga, yun ay nagpapakita na mayroong tipan ang Diyos na ginawa, nakipagrelasyon siya dun sa tao. Meron tayong magiging relationship, which he described as a covenant, na kung ito ay iyong susuwayin, you're gonna die. Of course, yung kabaligtaran nun, though the scripture text itself only says, if you do this, if you eat of this, you will die. Ang kabaligtaran nun ay pwede na nating makonclude kung hindi niya yun gawin, ay kung siya ay mamuhay ng naayon dun sa original na pagkakagawa sa kanya, ay siya ay patuloy na mabubuhay or magkakaroon pa siya ng reward of eternal life. So, ito yung state of Adam noong siya ay nilalang pa lamang at nung nilalang pa lamang siya, binigay sa kanya yung batas kahit na hindi in-announce sa kanya, hindi siya binigyan ng two tables, 10 commandments. Hindi yun binigkas sa kanya necessarily, pero binigyan siya ng sense of what is right. Ang pagkakasabi sa Ecclesiastes ay God made man upright. So siya ay banal at namumuhay ng tuwid. Pero nga, ang kwento ay siya ay nahulog, siya ay sumuway, siya ay kumain dun sa bunga. Sa ganung paraan ay makikita natin, pwede nating ma-argue na ang bawat commandment ay sinira ni Adan, ay kanyang sinuway sa kanyang pagkain ng bunga. Ang mismong pagtukso sa kanya ay na magiging para kang Diyos. So sa kanyang ginawa na kumain siya ng bunga ay nagkakaroon siya ng ibang Diyos. Gusto niya ng ibang Diyos. He who is created in the image of God wanted to be like God. So
ito ay pagsuway dun sa second commandment. Makikita natin na inakusan niya yung kanyang asawa, hindi niya iningatan na dapat niyang mahalin. So, yung kanyang pagtrato sa buong, yung kanyang ginawa na pagkain ng bunga ay maaaring makita bilang paglabag sa bawat kautusan ng 10 utos. So, itong ang nangyari nung siya nga ay lumabag at kumain ng bunga, ay nasira niya yung covenant of works at siya nga ay nahulog na. Pero ang ating pinaninindigan bilang Baptist, Reformed Baptist, ay itong pinapahayag sa paragraph 2, the same law that was first written in the heart of man continued to be a perfect rule of righteousness after the fall. So, nagpatuloy yon na perfect rule. Yun pa din ang batayan ng tama at mali kung ano yung ibinigay kay Adan nung una pa lamang. At bagamat sa salaysay ng Genesis ay hindi pa pinapakitang iniutos ng Diyos, huwag kayong papatay, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong mangangalunya. Nung hindi pa binibigay yun, makikita natin na sa listahan ng mga kasalanan na gagawin ng mga tao pagkatapos ng kanyang pagkahulog, yun yung mga kasalanan. May pumatay, yung kay Cain at si Abel, mayroong nag-asawa ng madami, mayroong si Abraham ay ikinatwa ang kanyang asawa, dininay niya na asawa, so hindi niya inilagaan ang kanyang asawa at hinayaan niyang mapunta sa panganib. Pero pinigilan ng Diyos yung king na yon at sinabi, huwag mo siyang gagalawin kasi mali ang adultery. So even then, bago pa dumating yung mismong 10 Commandments, makikita natin in the story of Genesis na yung mismong nilalaman ng 10 Commandments ay alam na ng mga tao at sila'y nagigilty kapag ginagawa nila yung mga kasalanan na yun yung mga kasalanan na kailangan nilang iwasan. At nandun din yung Sabbath na sinabing yun yung ginawa nga ng Diyos or nagpahinga siya on the 7th day at simula noon ay naging pattern for the people of God na nagpapahinga on the 7th day. So, itong same law, yung pareho lang ang batayan, the same law that was first written in the heart of man, it continued to be a perfect rule of righteousness after the fall. Ang sabi, it was delivered, yung same law na yon, was delivered by God upon Mount Sinai in 10 commandments and written in 2 tables, the first 4 containing our duty towards God and the other 6 our duty to man. So, yung paniniwala nga ng Reformed na yung 10 Commandments, yun mismo yung pag-summary of the whole duty of man na hinihingi ng Diyos mula sa kanyang kabanalan. So, sa pag-unawa ng sa pagtignan natin sa takbo ng history after Exodus, ibinigay yung 10 Commandments, ay madami tayong iba pang mga mababasang mga kautusan na ibinibigay sa bayan ng Diyos sa lumang tipan. At ito ang pagkakapaliwanag ng Baptist Confession. Besides this law, ang tinutukoy na this law dito ay yung 10 Commandments na first written in the heart of man. Besides this law, which is commonly called moral, God was pleased to give to the people of Israel ceremonial laws. At sa paragraph 4, to them also He gave sundry judicial laws. Itong sa paragraph 3 at paragraph 4, binanggit dito yung mga terms na moral law, ceremonial law, at judicial law. In traditional theology, yan ay tinatawag na the threefold distinction of the law. Na sa batas na makikita natin sa lumang tipan ay merong iba-ibang klase ng mga batas na ibinigay ang Diyos. Merong moral law, yun yung tinatawag na perfect rule of righteousness sa chapter 19 paragraph 4, and sinasabi sa Westminster Shorter Catechism question 41, yun ay summarily comprehended in the 10 Commandments.
Yun yung moral law, which is the holiness required by God as the duty of man to God and to man. Pero maliban dun sa moral law, ay makakakita tayo sa Old Testament ng mga ceremonial law, at ito ay ang description sa Baptist Confession are typical ordinances, partly of worship, prefiguring Christ. Yung sinasabi diyan na typical ordinance, hindi yung pangkaraniwan, hindi yun ang ibig sabihin ng typical na salita dito, kundi yung typological, as in like a type. That is a theological term na ibig sabihin it is something that foreshadows. Noong lumang tipan, merong mga bagay which are types or shadows ng mga bagay na ibubunyag pa pagdating sa bagong tipan. So yun yung tinasabing mga typical ordinances na ibinigay ng lumang tipan. So yung pag-sacrifice ng lamb ay isang foreshadowing of Christ sacrificing Himself para sa redemption of the people of God. So yun yung mga tinatawag na typical ordinance, or they are foreshadowing, they are prefiguring Christ. At madaming mga ganon sa Leviticus, mga kautusan na ceremonial, yung nagbibigay ng kautusan kung paano dapat hugasan ang yung sa mga ritual na kailangan gawin, paano mag-sacrifice ng kambing, ano yung mga may mga specific pa na kautusan kung na yung anak ng kambing hindi mo dapat pakuluan sa gatas ng kanyang ina. So yung mga ganong klaseng specific na mga kautusan, yun ay ceremonial law. So halimbawa, yung utos na sa Leviticus 17:10 na bawal kumain ng taba, saka bawal kumain ng dugo, ay ceremonial law. Isa itong mga kautusan nung panahon na yon, yung clean and unclean foods, ay mga kautusan na matatawag nating ceremonial na para lang yun sa kanilang ritual observances. At hindi ibig sabihin nun na morally wrong na kumain ng dugo, na it is wrong as in nakaka-offend sa holiness of God necessarily. In the same way na ilan sa mga ceremonial law, halimbawa ay kapag ang babae ay dinudugo or meron siyang menstruation, she is unclean. At sino mang humawak sa kanyang lalaki ay magiging unclean. Tapos bawal silang lumapit doon sa center of the temple worship. So, yung mga ganong klaseng ritual ay ceremonial observances na nagtuturo sa kanila in an illustrative way about the holiness of God. Pero ito ay mga ceremonial observance na hindi matatawag na kabahagi ng moral requirements of God. At meron ding mga judicial laws, at ito yung mga batas for the state of that people, yun yung ginamit na term sa Baptist Confession 19.4, sa Westminster Confession of Faith ay as a body politic or as a political body. Yun yung mga kautusan sa Israel kung paano dapat pamunuan ng kanilang bayan. So yung kanilang taxation system, na yung mga Levitico ay ganito ang kailangang matatanggap. Ito yung mga lupa na kanilang paghahati-hatian. Yun ay mga kautusan to them as a judicial law. So, itong pag-unawa na may iba-ibang klase sa mga kautusan ng batas ay makikita din natin sa pag-unawa ng Biblia sa batas. So, halimbawa, si Kristo ay nagsalita na meron din siyang pagtitimbang ng mga kautusan sa batas. So sinabi niya sa Matthew 23:23, "Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! You tithe mint and dill and cumin, and have neglected the weightier matters of the law, justice and mercy and faithfulness. This you ought to have done without neglecting the others." So, dito merong ginamit na term si Christ na merong bagay na mas matimbang in the law. So meron siyang pag-distinguish ng ilang mga matters in the law at yung ilan ay matimbang. Ang binanggit niya mismo dito ay yung tithing at ito yung pwede nating masama sa ceremonial and judicial laws, yung tithing.
Ang weightier matters of the law, yun yung justice, mercy, and faithfulness. At makikita rin natin sa Jeremiah chapter 7 verse 22 to 23, ang Diyos ang nagsasalita. Sinabi niya, "For in the day that I brought them out of the land of Egypt, I did not speak to your fathers or command them concerning burnt offerings and sacrifices. But this command I gave them, obey my voice, and I will be your God, and you shall be my people, and walk in all the way that I command you, that I may be well with you." So dito din, ang Diyos ay nagbibigay ng pag-iiba ng kanyang utos mula dun sa mga utos ng offerings and sacrifices. So yung burnt offerings and sacrifices, inutos naman ng Diyos yan, pero sinasabi niya na iba ang pwesto nung kanyang mga kautusan na ibinigay when He brought them out of the land of Egypt. At yung mga kautusan na binigay niya when He brought them out of the land of Egypt ay yun yung Ten Commandments. At ang makikita pa nga nating mga pagkakaiba sa lumang tipan mismo, kung paano nila napaghihiwalay itong mga kautusan na may iba-ibang klase ng kautusan. Una, yung Ten Commandments ay may special place talaga. Ito yung tanging document sa buong Biblia na ang Diyos mismo ang nagsulat. So yung sinasabi na yung Ten Commandments, ang description sa Old Testament ay written by the finger of God. Ang Diyos mismo ang nag-ukit dun sa bato ng mga salita. At walang ibang ganoon na mga kautusan na Diyos mismo ang nagbigay ng kasulatan. At nung nangyari na sa kwento, inukit ng Diyos sa bato yung kanyang mga kautusan, pagbaba ni Moises dahil nakita nga niya na ang mga tao ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, sa kanyang galit, ay sinira niya yung stone tables, yung stone tablets. At ang ginawa ng Diyos, pagkatapos na maisaayos ang lahat, na isuway ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at nagsisi sila para ibalik uli yung utos, nagsulat siya ulit. Hindi sinabi kay Moises na, okay, alam mo na yung Ten Commandments, ikaw naman mag-ukit. Pwede nang ikaw na lang gumawa. Ang ginawa ng Diyos, inukit niya ulit sa bato. At binigyan siya ng bagong kopya at siya mismo pa rin ang gumawa. And pagdating sa Ark of the Covenant, yung Ten Commandments ang nakalagay doon sa Arko. So, makikita natin na ito ay may distinction ng pag-classify as a command yung Ten Commandments. At actually, pagbaba niya from the Ten Commandments, ang susunod na makikita natin after chapter 20, kung saan binigay yung Ten Commandments, ay magkakaroon din ng mga instructions paano gawin yung tabernacle. At doon, ang sinasabing tawag ay nakita daw ni Moises in a vision ang copy of the dwelling of God. So nakakita siya ng kopya ng tinitirhan ng Diyos, at yung copy na yun ay gagawin niyang pattern para doon sa gagawin nilang tabernacle. So yung mga ceremonial laws or mga ritual observances how to make a tabernacle, yun naman yung naging basihan nung mga ritual instructions how to make the tent. So, dito sa Deuteronomy chapter 4 verse 5 mismo ay kita tayo ng parang pagkakaiba. Ulit sabi, "See, I have taught you statutes and rules as the Lord my God commanded me, that you should do them in the land that you are entering to take possession of it. Keep them and do them, for that will be your wisdom and your understanding in the sight of the peoples, who, when they hear all these statutes, will say, surely this great nation is a wise and understanding people." So dito mula sa talatang ito, at madami pang mga salita sa Deuteronomy na ginagamit yung katagang in the land. Ang mga kautusan nito ay mga gagawin nyo dito sa lupain na ito. Yun ay tumutukoy sa mga kautusan sa kanila bilang isang bayan. So kung may kautusan na kung sino man ang sumuway sa kanyang mga magulang, siya dapat ay babatuhin. Yung mga mahuhuling nangangalun niya ay babatuhin. Yung Sabbath breakers ay kailangan din ng capital punishment, babatuhin. Yun ay within the judicial commandments of God. At hindi natin masasabing nagpapatuloy yon na ngayon kung makakita tayo ng adulterer or ng
ng Sabbath breaker ay atin ding babatuhin. Kaya sasabihin natin, susunod lang naman kami sa kautusan ng Diyos. Pero yun nga ay judicial law in the land. So sa kanila yun, nung panahon na nandun sila sa lupain. So, itong distinctions na ito yung naging basihan na makikita natin in the Bible na meron nga ding pag-classify ng mga commandments. Ito yung naging basihan ng Reformed tradition at actually even before the Reformed tradition, sina Aquinas and others meron na silang ganitong pagkilala ng distinctions in the law. So itong threefold distinction ay hindi lamang a Reformed position. Dito nang gagaling yung pag-describe nga na besides this law or yung moral law, merong God was pleased to give to the people of Israel ceremonial laws containing several typical ordinances, partly of worship, prefiguring Christ, His gracious actions, sufferings, and benefits. So sa tulong ng pag-unawa natin na merong iba-ibang klaseng law, na merong moral law, which continued to be the perfect rule of righteousness after the fall, merong ceremonial law, which were given besides the moral law to prefigure Christ, at meron ding judicial law na given us their instructions on how to live as a nation. Ay dito tayo nagkakaroon ng pag-unawa kung alin ang mga nagpapatuloy na kautusan para sa atin ngayon na kailangan nating sundin at alin yung mga maaari nating masabing natapos na hindi nakasama sa mga alituntunin ng ating pamumuhay ngayon. At yun yung mga ceremonial law at yung judicial law ay hindi na yun kasama sa ating mga na kailangang sundin. So ito yung sinasabi sa katuloy nung chapter 19 paragraph 3 about ceremonial laws, that they partly holding forth diverse instructions of moral duties, all which ceremonial laws, being appointed only to the time of Reformation, hindi yung Reformation, Martin Luther Reformation, kundi yung pagbabago na dadalhin ni Kristo, yun yung titukoy dyan. Appointed only to the time of Reformation are by Jesus Christ, the true Messiah and only lawgiver, who was furnished with power from the Father for that end, abrogated and taken away. So si Kristo ang nag-abrogate noong mga batas na iyon, yung nangyari nga sa kanyang pagkamatay, yung nasira yung veil doon sa temple, opening a new way, at yung buong book of Hebrews ay nag-argue at nagtuturo kung bakit at paano na yung bagong revelation in Christ ay nagpakita na ng radiance of the glory of God at hindi na tayo dapat bumalik doon sa mga anino ng Old Testament. So, ayun yung buong punto ng the book of Hebrews, kaya masasabi natin na nga na yung ceremonial laws na makikita natin sa Lumang Tipan ay hindi nakasama sa mga duties na patuloy pa natin kailangang sundin. At ganoon din ang sinasabi sa tungkol sa judicial laws, yung sabi, to them also he gave sundry judicial laws which expired together with the state of that people, not obliging any now by virtue of that institution, their general equity only being of moral use. So sa pananaw ng Reformed, yung judicial law ay hindi na nag-oblige ng mga tao. Hindi na yun kasama sa mga kailangan nating sundin. Judicial law and ceremonial laws, kaya itong threefold distinction of the law, distinguishing between moral, civil, and ceremonial laws, provide a framework for understanding how we as New Testament believers relate to the laws revealed in the Old Testament. The threefold division helps clarify which laws continue, at yun ay yung moral law, and which have been abrogated, yun ay yung ceremonial at yung judicial, and why. At ang sagot sa why ay una, yung ngang ceremonial law were meant to prefigure Christ. Dumating na si Kristo, hindi mo na kailangan ng anino. At yun yung mismong argumento ng Book of Hebrews. At yun namang judicial law, kaya hindi na yun mag-a-apply sa atin, kasi nung binigay naman talaga sila
ay para lang yun doon sa panahon na yun, at sa kanilang state as a nation. So halimbawa ng isang example na mismong sa pag-uutos pa lamang ay alam na natin na ito'y para lang sa panahon na yon, ay nung panahon na nagpaulan ng Diyos ng mana. Nung nandun sila sa wilderness, mababasa natin yung kwento sa Book of Numbers, ay nagbigay ng instructions ang Diyos na ganito lang dapat silang mag-gather ng mana. So sa kanilang pag-gather ng mana, dapat 6 days lamang, at on the 6th day, mag-gather kayo ng sapat for the next day, kasi sa Sabbath ay walang makukuhang mag-gather sa labas. So magkakaroon ng ganong, may binigay na ganong klaseng mga kautusan during that time, and they failed those commands. At yun ang dahilan, kaya sabi ng Diyos kay Moises, ay, how long are you going to disobey my statutes and my laws? So, dahil dun sa kanilang ginawang pagsuway sa mga kautusan na yon, ay doon yung naging sumpa kina Moises, kaya si Moises ay nagkaroon ng mga balakid at siya mismo ay hindi nakarating doon sa Promised Land. At yung mga kautusan na yon ay hindi iniisip maging ng mga Old Testament believers na magpapatuloy yun, kasi yun ay mga kautusan lang nung panahon na pinapaulanan sila ng mana during that time. At nung nawala na yon, ay meron silang may binigay na ibang memorial for the mana observance, na kailangan nilang mag-keep ng an omer. Hindi ko alam kung ano yun eh. Pero yun yung sinabing sa biblical term, kailangan nilang mag-keep ng isang bagay as remembrance of that event. So, yung bagay na yun ay gagawin lamang nila during that time, pero hindi yun ini-expect at all na magpapatuloy for all time, na yun ay magiging batayan ng kanilang pagkilos. At siyempre, hindi na nga yun magiging batayan ng sa atin. So ito ang natutulong sa atin ng threefold division of the law, na yung judicial and ceremonial, meron tayong pag-unawa kung bakit sila ay hindi nakasama sa mga susundin natin. At kung maliban sa mga natutunan natin kung ano yung mga hindi na nga magpapatuloy, ay ito naman siyempre yung kailangan nating matutunan, na nagpapatuloy yung Ten Commandments. Balikan nga natin yung paragraph 2. The same law that was first written in the heart of man continued to be a perfect rule of righteousness after the fall. At dahil it was already a perfect rule of righteousness from the beginning, hindi ito mag-iiba, kasi nga perfecto na. Kung ang may ibang pananaw na during the time of Adam, it was only a test of his innocence, na kailangan manatili siyang inosente, at nung kumain siya ng fruit ay nawala ang kanyang innocence. So magkakaroon ng bagong dispensation, iba namang pagsubok. Yun yung classic, mas radical na tinatawag na dispensationalism. Iba-iba yung plano ng Diyos, at nag-i-improve yung kanyang mga panukat para malaman kung ang tao ba ay matuwid. Pero itong ang pananaw natin ay meron lang iisang perfection, yun ay ang perfection of God, at sa kanyang utos na hinihingi sa tao, ay yun ay sumasalamin sa kanyang perfection. So yung Ten Commandments na sumasalamin sa kanyang kabanalan, hindi pwedeng nagbabago yung kabanalan na hinihingi niya, kasi nga yun na yung perfect. So given na it was a perfect rule of righteousness, hanggang ngayon dapat ay yung nakasaad doon sa Ten Commandments ay patuloy na tunay na batayan kung ano ang pinakabanal, ano ang tama na kailangan nga nating ginagawa. So, yun ay containing our duty towards God, and the other 6 of the commandments are duty to man. At sa ating pagpapahayag in the confession, yung moral law, the moral law doth forever bind all. So, naniniwala tayo. Pagkatapos i-distinguish sa confession yung ceremonial law at judicial law, ay pinapahayag natin na yung moral law, yun yung nagpapatuloy. And it forever binds all, as well justified persons as others, to the obedience thereof. So ikaw man ay tinubos na ni Kristo, at ikaw ay inari ng ganap
at ibinilang na sa iyo ang katwiran ni Kristo, ikaw pa rin ay kailangang sumunod doon sa pinag-uutos ng 10 utos. So we are still bound, justified persons or not, they are bound to obey the moral law. May mga pagpapaliwanag not only in the regard of the matter contained in it, but also in respect of the authority of God the Creator who gave it. At may dagdag pang paliwanag na pagdating sa bagong tipan, neither doth Christ in the gospel anyway dissolve, but much strengthen this obligation. Hindi niya inaalis na ngayong nandito na si Kristo ay hindi niyo na kailangan sundin yung mga pinag-uutos, kundi ang ating paliwanag ay na He strengthens this obligation. Mas lalo tayong dapat na sumusunod dun sa kautusan na yun. Pero yung paliwanag natin in what way God or Christ strengthens the obligation ay nandito sa paragraph 6. Yung true believers are not under the law as a covenant of works to be justified or condemned, yet it is of great use to them. So, dun lang muna sa unang bahagi ay may pagpapaliwanag na tayo bilang mga mananampalataya ay hindi na napapasailalim sa batas bilang isang tipan ng gawa. Yung ang tinatawag na covenant of works, yun yung terms of Adam's, nung nilalang si Adam, siya ay nasa ilalim ng tipan ng gawa, kailangan niya yung sundin at matupad para maibigay sa kanya yung reward of eternal life. At kapag hindi niya yun natupad, ay siya ngay mamamatay. At dahil nga hindi niya natupad, ay nahulog ang sangkatauhan. Pero ang mga mananampalataya ay hindi na napapasailalim sa batas as a covenant of works. So, meron man tayong continuing obligation to obey the Ten Commandments, it is not as a covenant of works to be thereby justified or condemned. Hindi yun ang batayan para tayo ay maging katanggap-tanggap sa Diyos, tanggapin niyang ganap at matuwid ayon sa covenant ng Diyos of grace, ay na ang pananampalataya kay Kristo ay mapapasayo ang kanyang katwiran at ikaw nga ay tatanggapin niya at kukupkupin niya bilang kanyang anak. So hindi ang batas at ang pagsunod natin doon ang magiging batayan para tayo ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. So yun yung sinasabing we are not under the law as a covenant of works. At ganito yung paliwanag ng Reform dun sa lahat ng times na sinasabi ni Paul in Romans and Galatians that we are no longer under the law. Pag sinasabi ni Paul na tayo ay no longer under the law, yung iba, ang ibig sabihin nun, ay malaya na tayong gawin ang kahit ano dahil nga no longer under the law. Pero ang pag-unawa ng Reformed, ang ibig sabihin lamang nun, hindi ka na under the law as a covenant of works. Hindi na yun ang iyong batayan para ikaw ay ma-justify or ma-condemn. Hindi na rin mangyayari na madadala ka nun sa condemnation. Those who are justified, there is no longer condemnation. Ang nangyayari lang ngayon na ang batas na iyon ay patuloy pa rin na nagpapakita sa atin kung ano ang kabanalan ng Diyos, at dahil yun pa rin ang perfect rule of righteousness, bilang kanyang mga anak ay meron tayong mas a strengthened obligation to obey it, kasi nung originally tayo ay nasa ilalim ng batas bilang kanyang mga nilalang, pero ngayon bilang kanyang mga tinubos, mas lalo natin dapat na sundin yung iniutos niya dahil nga tayo ay kanyang tinubos na. Pero hindi na para sa ating kaligtasan, kundi dahil bilang ating pasasalamat na tayo ay niligtas na. So dito ang sinasabi sa sunod na bahagi, true believers are not under the law as a covenant of works to be justified or condemned, yet it is of great use to them as well as to others. So to them, ang tinutukoy yung believers, may silbi pa din sa mga mananampalataya ang batas, kahit na hindi na itong batayan for their justification or condemnation, it is still of great use to them. At ito yung in traditional theology, tinatawag na the threefold use
of the law. Kanina yung threefold distinctions of the law, pagkakaiba ng mga batas. Ito naman yung threefold use of the law. At ito yung sa paliwanag halimbawa ni Berkhoff, sa halos lahat ng systematic theology ay may ganitong pagkilala. Ang unang nagturo ng threefold use of the law ay si Luther. Siya yung nag-imbento ng threefold use and the third use. At yung tinuturo dito ni Berkhoff, ang unang tinatawag daw na use of the law ay yung usus politicus or civilis, or the political or civil use. The law serves the purpose of restraining sin and promoting righteousness. Hindi restraining sin and promoting righteousness. It serves the purpose of God's common grace in the world at large. So ito yung tumutukoy sa kung paanong ang batas ng Diyos ay nakasulat sa puso ng mga tao, at dahil may konsyensya ang lahat ng tao na may konting liwanag ng batas ng Diyos, ito yung pumipigil sa sangkatauhan na hindi magpatayan, hindi gumawa ng lahat ng pinakakarumal-dumal na kasamaan, dahil meron pa din silang sense of what is right and what is wrong. At yun yung tinutukoy na the political or civil use that restrains the evil of the world, including the non-believers, kasi nga nakasulat sa kanilang puso. Ito naman yung tinutukoy na second use, the usus electicus or pedagogicus, or yung pedagogical use. Nanggaling yun dun sa Galatians na term. Sa Galatians, sinabi that the law is a guardian, which in Greek is a pedagogue. Yun. So yun yung tinatawag na pedagogical use. In this capacity, the law serves the purpose of bringing man under conviction of sin and make him conscious of his inability to meet the demands of the law. So in that way, the law becomes his tutor, yun yung guardian or pedagogue, to lead him unto Christ, and thus becomes subservient to God's gracious purpose of redemption. So yun yung ginagawa ng batas, or isang gamit ng batas, ay by proclaiming the law of God. Ang example sa Reformed Confessions ay yung batas na to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Yun yung summary of our duty to God. At doon pa lang sa pag-proclaim of that law, na ito ang hinihingi sa atin ng Diyos, ay naibubunyag na sa atin kung gaano tayo kakulang. Dahil gayto kataas ang hinihingi sa atin, nakikita agad natin, ang layo pa natin, ang liit ko pa, ako'y makasalanan. So, the proclamation of the law ay convicts sin, nakukonvict tayo of our sin, which in turn leads us to Christ, dahil nakikita natin na tayo ay nangangailangan ng kaligtasan. Yun yung tinatawag na pedagogical use. Depende kung sino ang nagbibilang, minsan tinatawag yung the first use of the law, at yung una ang tinatawag na second, pero dito ito yung tinawag na second use of the law. At ito ay yung third use, the didactic or normative. So, this is the so-called third use of the law. Madalas gamitin yan in Reformed literature, tinatawag na third use. At ang ibig sabihin nito, the law is a rule of life for believers, reminding them of their duties and leading them in the way of life and salvation. The third use of the law is denied by antinomians. Yung antinomian ay yun yung tawag, nomos ay yung Greek for law. Ang antinomian ay sumasalungat sa batas, or tingin nila na wala ng batas para sa mga mananampalataya. So dinideny nila na mayroong pang third use of the law na patuloy nagtuturo sa atin na ito ang kailangan nating gawin. So yun yung third use of the law is a rule of life for believers, reminding them of their duties. At dito sa Confession of Faith, ay makikita natin babanggitin yung second and third, the pedagogical use and the normative use. Yung pedagogical use, yung convicting of sin, at yung normative use. Kasi yung binabanggit nila dito ay yung use of the law for believers. Kasi yung first use, yung political or civil, is for the world. So ito ay tinutukoy dito kung bakit may silbi pa rin ang law for believers. The law is of great use to them as well as to others. As a rule of life informing them of the will of God and their duty, it directs and binds them to walk accordingly. So
sa pagpapahayag natin sa ating confession, ang law ay patuloy na nagsasabi sa atin kung ano ang dapat nating gawin, ano ating mga tungkulin para sa Diyos. Yun yung use of the law. Third use na makikita natin sa definition ng theology. At ito binabanggit din yung second use, the pedagogical use. The discovering also the sinful pollutions of their natures, hearts, and lives. So as examining themselves thereby, they may come to further conviction of, humiliation for, and hatred against sin, together with a clearer sight of the need they have for Christ. So ito yung ginagawa ng batas, lahat ng mga kautusan na ipinapangaral sa atin, hindi na yun ang magiging batayan para tayo ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. Pero habang pinapangaral sa atin ang kautusan, ay muli nating mas natututunan kung gaano pa tayo kadumi, gaano pa kadami ang ating kasalanan, at mas nakikita natin ang ating pangangailangan kay Kristo. Yun ang silbi sa atin ng batas. So the normative use and the pedagogical use. At makikita natin yan in the scriptural revelation about yung pagtingin sa law. Sinasabi sa Jeremiah 31:33, yung sa covenant daw, yung covenant na gagawin ng Diyos, the new covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law within them, and I will write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. At itong writing on the hearts na tinutukoy ay iba doon sa yung sinabi nung ginawa si Adam, ay it was written in his heart. Ang nangyari lang doon, ang tinutukoy lang doon ay na meron pa ding sense of right and wrong ang lahat ng tao. Pero dito, ang tinutukoy ay, katulad ng sinasabi sa Ezekiel 36:27, I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules. You shall dwell in the land that I gave to your fathers, and you shall be my people, and I will be your God. So ito ay iba na doon sa tipan na yung Old Covenant, ay yung Covenant of Works. Sa Covenant of Works, yung batas, yun yung batayan para ikaw ay bigyan ng gantimpala nung buhay. At yun din yung magiging batayan para ikaw ay makondem. Pero dito nga, sinasabi sa bagong tipan ay ang the new covenant ay ipinapangako sa iyo na yung pagsunod mo ay ibibigay sa iyo ng Diyos. Magiging bunga ito ng espiritu na ibibigay niya. So ang ginagawa na ng Diyos sa kanyang bagong tipan ay ibigay yung mismong hinihingi ng Covenant of Works ay tinupad na ni Kristo at ngayon siya ang kikilos para ikaw ay pakilusin na sumunod sa batas ng Diyos. He will cause you to walk and be careful to obey my rules. So itong nakikita natin na relationship ng mananampalataya sa batas. Ito nga yung una ay may pagliliwanag na we are no longer bound by ceremonial or judicial laws. Yan yung sinasabi sa chapter 19, paragraph 3 to 4. At hindi na tayo nasa ilalim ng batas as a covenant of works to be thereby justified or condemned. Hindi na yun yung batayan ng ating kaligtasan at pagkatanggap sa Diyos. So yun yung aalisin na natin na magiging relationship natin sa law as believers in the New Testament. Pero yung law still continues to inform us of the will of God and our duty, directing and binding us to walk accordingly. So yung mga ipinag-uutos sa law, sa Ten Commandments, including yung, banggitin lang natin especially yung making images, ay bawal pa din yun. At yung keeping the Sabbath, ay patuloy pa rin utos ng Diyos. So, ang mga kautusan na yun ay kasama pa rin sa mga kailangan nating gawin. At maliban doon, yung honoring your parents, honoring father and mother, yung do not kill, do not steal, lahat ng mga kautusan na yun, yun pa rin ang batayan ng ating kabanalan sa harap ng Diyos. They continue to inform us of the will of God and of our duty. At patuloy din itong nagbibigay sa atin ng conviction of our remaining sin. At ito ay mag-lead sa atin to hold on more firmly to Christ by faith. Yun yung binabanggit sa chapter 19, paragraph 6 at maging sa Heidelberg Catechism.
question 115. So ito ang relationship natin with the law na with the covenant theology framework in the Reformed tradition, mauunawaan natin kung alin ang mga kautusan sa lumang tipan na hindi na saklaw sa atin, sa buhay natin, at may pag-unawa na rin tayo kung bakit. Dahil hindi sila yung moral law, that is the perfect rule of righteousness. Yun ay temporary laws given in their particular time. Pero yung moral law ay patuloy ngang magko-convict sa atin ng kasalanan at patuloy na dapat nating sisikapin na maging aligned to that will dahil naniniwala tayo sa kalooban ng Diyos na yun ang mabuti para sa sangkatuuhan na siya ang naglikha. So ito po yung lesson on the law. Meron po ba kayong mga katanungan? Yes po. Brother I.E., bagamat hindi na tayo saklaw ng ceremonial law, pero ito ay binigay ng Diyos na may purpose. What is the specific purpose po? Bakit binigay ito sa mga Israelita? And paano sila nag-benefit dito? And bukod dito, ito, bagamat hindi saklaw din ang Israelita sa ngayon ng law of grace, yan din ba ang gagamitin ng Diyos sa kanila, panukat sa paghusga sa kanila? Alin po yung pangalawang tanong? Ano po ulit? Ay, pangalawa. Opo, yung huli niyo pong tanong. Ay, pangatlo. Ah, Yan din ba ang gagamitin ng Diyos sa kanila? Dahil hindi naman sila saklaw ng law of grace, dahil hindi sila nanampalataya sa Panginoon eh. So yan din ang gagamitin ng Diyos sa kanila. Isa rin yan sa gagamitin ng Diyos sa kanila sa lahat sa ng paghusga sa mga Israelita. Ganon. Na mga hindi mananampalataya. opo. Yung batas nga po ay una, yun ang perfect rule of righteousness for all mankind. Simula pa lang kay Adan, yun na yung perfect rule of righteousness. Yun din yung batayan kung ang lahat ng tao stands condemned in sin. So all Jews, Gentiles, and the whole world, all mankind are guilty on account of the law. At yung titukoy doon ay the moral law. Dahil on account of the moral law, tayo nga ay fallen. So yun yung dahilan kaya tayo guilty at lahat kailangan ng tagapagligtas. So yes po, yun yung batayan ng kanilang ng guilt ng lahat ng tao, yung moral law. Yung sa ceremonial law, kung ano yung silbi niya from the Old Testament, yun nga po nung panahon na yun na hindi pa binibigay si Kristo at sa plano ng Diyos ay later on pa i-reveal si Christ, ay yung mga ceremonial law were prefiguring Christ. Yun yung ibang yung purpose niya. It points to them of their sin and the holiness of God. Isa yun sa mga main purposes of the ceremonies na ibinibigay sa kanila. Magkaroon sila ng serious sense of the sin in their lives. At ang marami sa kailangan nilang gawin ay na mag-sacrifice ng hayop, magkaroon sila ng pag-unawa na kailangang bayaran ng kasalanan. So, naibigyan sila ng ganong patikim na revelation about Christ before Christ was fully revealed in the future. Pero during that time, na binigay pa lang sa kanila yung ceremonial laws, yun ay nagturo sa kanila. Ang ginamit nga na term ay they were a guardian while the church was in its infancy. Yun yung sa Galatians, ginamit yun din na term ng Westminster Confession, o hindi ginamit ng Baptists. Pero noong as a church underage, ay yung mga batas, parang training wheels na binigay sa kanila bago eventually matutunan nila yung buong lesson na ito yung full revelation in Christ. So yun yung silbi nung ceremonies at the time. At nung dumating na nga si Kristo, hindi mo na kailangan nung mga anino, kaya wala na yun. So during that time, may sense sa kanila yun na habang wala pa si Kristo, at may valuable lesson to them,
of the holiness of God. So magse-separate yun. Yung mga laws of cleanness and uncleanness, ay kapag ikaw ay unclean, hindi ka pwede lumapit dun sa temple worship. So nagkakaroon ka ng sense of ano yung the holiness of God na hindi pwede yung kahit anong bahid ng karumihan. At the same time, yung sacrificial system ay nagbibigay sa kanila ng way na even the unclean can be magiging ceremonially clean through the sacrifice, to blood sacrifice. Nagkaroon din sila ng ganun ngang patikim ng gagawin ni Kristo na para magbukas ng daan para ang makasalanan ay makalapit sa Diyos. So yun yung silbi nila at the time. Siya po. May nabanggit ka na in the first part of your lecture, yung law written in their hearts, nabanggit ni Paul. Now, to the people of the Old Testament, the pre-incarnate, the Christ, is this law, ito bang law na to, ginamit ba na ito ng Diyos para for their condemnation? Para i-condemn sila para ibig sabihin, ito yung gagamitin ng Diyos para for their condemnation or sabihin natin damnation? Yung fall of man in Adam, yun na po ay Adam stood as the federal head of all mankind, and in Adam's fall ay napatunayan na guilty ang buong tao, sangkatauhan, dahil para po yung pagmigera ay may dalawang maglalaban, magpapadala ka na lang ng champion. Tapos ito yung pinakamagaling sa inyo. So si Adam na po ang pinakamagaling na tao, siya ay ginawa ng Diyos perfect. So tumayo siya sa harap ng batas at siya mismo na pinakamagaling sa lahat ng tao ay nahulog. So kung nahulog na ang best possible candidate to succeed supposedly, ay ang buong tao ay justly accounted as guilty. Kaya fallen ang tao lahat in Adam. So doon pa lamang sa pagkakasala na yon ay guilty na ang tao. Pero doon nga din ang pagkakasabi ni Paul sa Romans 1 ay itong mga taong kahit yung mga taong hindi nakarinig ng pangangaral ng Diyos o ng revelation of God, ay napapatunayan nila in themselves that they are condemned. Ay ang pagkakasabi ay what can be known about God is plain to them because God has shown it to them. For His invisible attributes, namely His eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world. So, yung kanilang natural sense of right and wrong and yung sense nila of nature that God is powerful and deserves to be worshipped, habang hindi nila sinasamba ang Diyos at binabalik ang kapurihan sa Kanya, lahat sila ay napapatunayan na they are condemned. So, dahil nga it was already clearly perceived, so they are without excuse. For although they knew God, they did not honor Him as God or give thanks to Him, but they became futile in their thinking and their foolish hearts were darkened. So ito ay tinutukoy sabi ni Paul na from the creation of man, it was it was clear ever since na malinaw na, pero hindi nga doon tumutugon ng tama ang tao. So yun nga ang dahilan ba't sila condemned. So yun po yung... So, ibig sabihin, even without the law, condemned na ang tao. Condemned na siya, no? Even without the law. Well, hindi po without the law, kasi sa totoo lang ay yung nga pong law ay binigay na kay Adan. So meron pong law at yun yung sinuway niya. Because of that transgression of the law, ay tayo ay rendered guilty. At napapatunayan nga natin further that we are sinful and corrupt sa ating pamumuhay. Kasi pagdating nga ng ating kamalayan, yung mga una nating gagawin, ay hindi sumunod sa kanyang mga kautusan na from the creation of the world were clear. Yes. With this note, Brother IE, bilang mananampalataya, dapat ba tayong manghinayang sa pagkakahulog ni Adan? O manlumo at this point in time dahil nahulog siya?
sa kasalanan. Na manlumo sa pagkakahulog ni Adan. Or manghinayang. Manghinayang. Oo, manghinayang dahil Well, nahulog siya sa Well, mas transgression of ang sins. ang Ano ba tenor of the tone of how Paul speaks of being in Adam and being in Christ ay mas may celebration of the salvation that we have in Christ. So laging sinasabi, in Adam all sin, but in Christ ay meron na tayong buhay. So pag binabasa natin yon, ang mas makukuha natin when Paul says such things ay na mas nagagalak siya about how glorious the salvation is in Christ and greater than what Adam could have attained when he was still there. So, yung pagkahulog na yun at ating kasalanan, yun nga ay pagsuway sa kautusan ng Diyos, paglabag sa kanyang kalooban. So, in that sense, ay something that we should be sorry about, we should be guilty of, at dapat tayo mag-repent of that. Pero in our salvation in Christ, kung tayo mananampalataya, pati yung ating guilt ay makakadagdag sa ating pasasalamat na tayo ay niligtas ng Panginoon. So, tingin ko mas ganun yun. May place naman na magkaroon din. Hindi naman tayo kailangang may isa lang na nararamdaman sa ating puso. Ang tao naman ay isang complex being na kayang mag-manage ng maraming emotions at the same time. So, pwedeng mangyari na may some part of us that are remorseful of sin, pero parang mas overall, we should be joyful in the salvation that we have in Christ from such a misery. Yes. May nabanggit ka kaninang word, the progress of revelation. Ano bang relation niya doon sa covenant theology? Yung progress of revelation ay yung covenant theology ay yun yung pag-unawa ng yun lang yung ginagamit na term ng Reformed tradition na natawag doon sa framework or understanding ng Reformed tradition about the progress of revelation. So kasi ang Diyos in history ay hindi ibinunyag ang lahat eventually from the beginning, na pagkakalalang pa lang kay Adan ay ipinakilala niya na nandito si Kristo, ito yung kanyang plano, na si Kristo ay mamatay sa cross. Hindi pa yun mangyayari, ay kundi in the fullness of time, sabi sa Galatians, doon pa lang dadating si Kristo, yung dumating na yung tinawag na fullness of time. So meron pang dati in the Old Testament, ay ang tawag sa New Testament ay mystery pa lang. Ibig sabihin nakatago pa siya noong sa lumang tipan, and eventually it was revealed by further steps. So over the course of history, unti-unting binubunyag ng Diyos ang kanyang plano hanggang sa kay Kristo ay meron ng buong pagpapaliwanag. So ito yung mismong pagkaka-describe ng writer of Hebrews sa Hebrews 1, long ago, in many times and in many ways, God spoke to our fathers through the prophets. But in these last days, He has spoken to us through His Son, through whom He has created all things, who is the very nature of God and is the radiance of the glory of God. So, doon pinapakita na dati may ganitong klaseng pangangausap ang Diyos na through prophets, pero ngayon ay mas meron ng buong liwanag kay Kristo. Yun yung may konting hindi pa pinapakilala lahat ng lumang tipan at magpo-progress yun. Sa covenant theology, yun yung tinatry na unawain, bakit mukhang may pagkakaiba yung lumang tipan sa bagong tipan. So, yun yung sinusubukang unawain ng Reformed tradition na paano i-account na iisa lang ang Diyos, na hindi siya nagbabago, perfecto ang kanyang batas, pero nagpo-progreso yung kanyang revelation. So, yun actually yung paliwanag na dati nga, ito pa lang yung nilalabas niya, pero hindi na siya yung nagbago, kundi nung una, ito pa lang ang kanyang pinakilala hanggang sa in the fullness of time, papakilala niya ang lahat. So yung progress dito, correct me if I'm wrong, hindi siya nag-i-improve.
Opo, hindi He's not siya. improving. Opo, yung revelation lang of himself and his will. Kasi nga, kanina nga tungkol doon sa discussion natin, kung i-relay mo, doon sa process theology, Opo. that it seems that God is improving His covenant, His work with His people. Opo. So, biglang lumabas yung tinatawag na process theology, that God is changing, nagbabago siya. Opo. Hindi po nagbabago ang Diyos dahil nga siya at sinabi yun mismo sa saan ba yun? Malakay yata. Malakay. Opo. God doesn't change. Opo, yung I do not change, therefore you are not consumed. So, yung pahayag na yon na siya nga ay hindi nagbabago, and also something sa Hebrews na Jesus is the same yesterday, today, and forever, na dati pa yun ang kanyang plano, ang kanyang plano noon pa man ay na iligtas ang tao sa pamamagitan ni Kristo, yun ay sinasabi mismo sa Ephesians, at yun yung tinawag na the mystery of the gospel, na dati ganito pa lang ang pinapahayag, pero eventually ipapahayag na yung lahat. Pero hindi na nagbago yung plano ng Diyos, hindi na nagbago ang Diyos, pero may progreso lang sa kanyang ipinapahayag. So, God is not improving. Opo, hindi po. Okay. Anyway, time na po. So, tayo po muna ay mag-close in prayer. Ama naming Diyos, nagpapasalamat kami sa inyong kasulatan na nagtuturo sa amin ng kung sino ka at ng inyong kalooban. At nagpapasalamat rin kami sa mga iglesia na nauna sa amin, sa isang madaming panahon na sa kanilang pagsusuri ng banal na kasulatan ay nakakatulong sa amin na mapagliwanag nga ang katotohanan na inihahayag mo sa amin. Tulungan mo pa nga kami na mas maunawaan ang inyong kalooban nang sa gayon sa lahat ng aming gagawin sa aming araw-araw na pamumuhay ay mas malapit kami sa iyong kalooban na naniniwala kami na ito ang tunay na kaligayahan namin at makakapuri sa iyong pangalan. Ito po aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen.